Hello guys! Welcome sa ating 13th Java Programming Tutorial na kung saan ay pag-aaralan natin ang switch statement. Ano nga ba ang switch statement? Ang switch statement ay parehas lang din siya ng if-else statement. Dahil sa switch statement ay binibigyan din natin ang program ng isang decision o condition na tinatawag natin. Pero ang sasabihin ko sa inyo, mas the best ang switch kaysa gumawa ka ng maraming if-else statement na yan. Okay? Paano nangyari yun? Sige, papakita ko sa inyo. Ang una nyong gagawin ay gagawa tayo ng program na kung saan ay tutukuid ang iyong birthday. Ito ay sa babae ito, birthday ng babae. Na kunwari, pag ang value natin ay 1, ang condition ay 1, ay i-output niya, this is your first birthday. Pag 7, this is your 7th birthday. Pag 18, this is your debut birthday. Okay? Ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng ating variable na integer age. Ang age is equal to, wag muna tayo mag-set ng value. Tapos gagawa na tayo ng tinatawag natin switch statement. Switch age. Tapos ang ating condition, case 1. Yan, di ba? Sinasabi ko sa inyo kapag 1, output niya ito. Ito ang iyong first birthday. Tapos break, ibig sabihin i-stop niya pag na-output niya na ang statement na nasa loob niya. Tapos ang case 7, kopyahin ko na lang to. Copy, dahil access sa oras, paste. Tapos this is your 7th, then break. Tapos ang pangatlong condition, case 18, paste is na, this is your debut birthday, then break. Tapos 'di ba sa if else statement natin meron tayong pinaka default, 'di ba, yung ano natin, yung else. Kapag wala sa condition na 'yon ang tama, i-output niya yung else. Dito rin sa may switch, meron tayong pinaka-default dito. Kapag mali ang tatlong condition na to na ginawa natin, i-output niya ang default. Okay? Ang default dito sa switch statement ay ang mismong default. Okay? Type yung default. Tapos yung output niya, lagay natin, hindi ko alam kung anong birthday mo. Yan. Tapos break. Yan. Nagawa na natin ang ating switch statement. Okay? Tatalakayin natin dito. Okay? Switch statement age. Case 1. Okay? Kapag daw nag-set tayo ng value 1 sa age, i-output niya ito ang iyong first birthday. Then, stop. Okay? Lalagay natin ng 1. Dapat i-output niya yon. Ito ang iyong first birthday. Yan, in-output niya. Ito ang iyong first birthday. Sunod naman ay ang 7. Kapag 7 daw ang ating value sa ating variable, i-output niya ito ang iyong 7th birthday. Okay, set natin 7, then compile. Yan, in-output niya, ito ang iyong 7th birthday. Tapos ang sunod naman ay ang third condition natin, case 18, na kung saan pag 18 ang sinet nating value sa ating variable, i-output niya ang system.out.println na ito ang iyong debut birthday. Tapos then stop. Okay, lagay natin 18, compile, run natin. Yan, in-output niya, ito ang iyong debut birthday. Close. Then kapag hindi tumama ang tatlong condition natin dito, hindi tumama sa sinet natin value, ang i-output niya ang pinaka-default na kung saan hindi ko alam ang iyong birthday. Okay? Lagay natin i5. Then compile. Run natin. Okay. Yan. In-output niya, hindi ko alam kung anong birthday mo. Ganun lang kasimple gumawa ng switch statement kaysa magawa ka ng if-else statement na yan, di ba? Pero ibig sabihin nun, sabihin ko sa inyo, mas maganda to, hindi nyo nagagawin yung if-else statement.
Okay? Sige, magre-recall ulit tayo. Ang una natin ginawa ay gumawa tayo ng ating integer value na age. Tapos ang age daw ay equal sa value ng 5. Tapos gumawa tayo ng switch statement na tinatawag natin, switch, then age. Tapos sa loob nun, meron tayong condition, tatlong condition. Case 1, ibig sabihin, pag 1 ang ating value, i-output niya ang statement na nasa loob niya. Then break. Tapos case 7, kung saan pag 7 ang ating value, i-output niya ang 7th birthday. Then stop. Kapag case 18, kapag 18 ang ating value sa ating variable, i-output niya ang yung debut birthday. Then stop. Kapag wala sa tatlong condition na to ang nilagay natin variable, ang i-output niya ang pinaka-default na kung saan hindi ko alam kung anong birthday mo. Sana meron kayo natutunan sa ating tinalakay ngayon at panoorin nyo pa ang mga susunod kong tutorials. Maraming salamat po.